Ito mga bossing, bali meron tayo dito ng auto switch tapos lalagyan ko din to ng hazard mga bossing no o kaya magic hazard para wala ng extra switch mga bossing. Yung kakabitan ko nito ay itong XRM-FI na version 1 tapos kung sa version 2 naman yung XRM-FI na DSX yung digital, meron din po akong tutorial noon, i-check nyo lang dyan sa aking profile. At dito sa auto switch ay merong wire na black and pink. Yung black ay ACC line tapos yung pink naman ay output po yan ng horn. Tapos merong matte green, violet, tapos brown stripe white. Yung brown stripe white, ayan po yung sa ating flasher ng signal light. Tapos yung matte green at violet, ayan po yung left and right signal light. Para hindi na din kayo malito, yung tatlong wire na yan ay manipis yan kung i-compare natin siya sa ibang mga wire. Dito naman meron siyang dilaw. Yung dilaw, ayan po yung sa high beam. Tapos yung blue naman ay sa park light. Tapos itong green naman ay low beam. Bali itong green na to ay glossy siya kasi dalawa yung green dito. Yung isa ay signal light yon. Medyo manipis yung kanyang wire tapos medyo may pagka dark green siya. Ito is makintab siya. At ito naman, itong brown wire ay ito po yung source ng ating ilaw o kaya headlight. At ito, bago tayo magpatuloy, ipapakita ko lang itong gawa ko. Bali nakahinang po yung wire na yan dyan sa kanyang terminal para iwas lost contact o para hindi siya matanggal. So ganyan ako magtrabaho mga bossing para iwas back job. So ayan, dito naman tayo sa kanyang socket to socket no, socket ng stock switch tapos socket ng IOTO. At para talaga masundan nyo yung step by step na pagbabiring dito. At kung nakikita nyo dito sa switch ni bossing, medyo magulo na din siya no kasi marami ng wire na kinabit tapos marami na siyang splice na na ginawa. Tapos itong kanyang dilaw na wire ay nakabaklas na kasi nilagyan ito ng on-off switch. I-check nyo na lang kung saan nakalagay yan kasi nakalimutan ko siyang ibalik. At dito ay unahin natin dito sa kanyang headlight. Ayan, kung nakikita nyo, yung green ay nasa itaas tapos yung dilaw naman ay nasa ibaba. Bali high and low po yan. Dilaw is high, green is low. At ito naman kanyang brown ay ito po yung source ng kanyang ilaw. Bali nakatap po siya dyan sa kulay black ng ACC line dahil naka-LED yung headlight ni bossing, kailangan siyang i-battery drive kaya dyan siya nakatap sa kulay black. At dito naman tayo lipat sa kanyang stock switch. Bali dito sa kanyang stock switch ay meron tayo ditong makikitang kulay black. Itong kulay black na to, ayan po yung ating ACC line. ACC line po yan ng ating horn. At ito namang isang wire na hinawakan ko, katabi siya ng kulay white. Ayan po yung output ng ating horn. Dito naman tayo lipat sa IOTO switch. Ayan, kung nakikita nyo, kulay black. ACC line din yan o kaya source ng horn. Tapos yung pink naman is magiging output ng horn, katabi siya ng kulay green sa 9 pins na socket. At dito naman tayo lipat sa kanya signal light. Ayan, katabi siya ng kulay black. Bali flasher po yan o kaya source ng left and right signal light. Medyo malabo na kasi yung wire ni bossing kasi medyo may katagalan na din. Tapos ito namang orange at saka sky blue na wire dito sa kanyang 9 pins na socket ay ito po yung kanyang left and right signal light. At dito naman sa IOTO switch ay meron kayong makikitang wire dyan na brown stripe white. Yung brown stripe white, ayan po yung source ng signal light o kaya flasher relay. Ilalagay nyo siya katabi ng kulay black. Tapos itong violet naman, tapos itong dark green ay dito siya sa 9 pins na socket. Left and right signal light, itaas po siya ng kulay dilaw na wire. Bali, ganyan yung pagkakalagay niya. Screenshot na lang dyan para meron kayong reference. Huwag nyo baliktarin kasi baliktad din po yung signal light nyo once na baliktad yan. At ito namang blue na wire ay para to sa kanyang park light. Bali, ginawan ko siya ng socket kasi tinap ko yan sa kanyang dashboard para mag-off yung dashboard na ilaw niya. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo to depende kasi yan sa inyo kung saan nyo pagagamitan yung inyong park light na switch. Bali itong kabossing kasi itong dashboard yung gusto niyang maglagay ng on-off switch. At pwede din naman sa tail light pero depende talaga yan sa inyo kung saan nyo siya gustong paggagamitan. At dito na tayo sa last part ng tutorial which is ang magic hazard. Sa magic hazard is meron siyang tatlong wire, green, dilaw, tapos sky blue. Bali itong dilaw na wire from magic hazard ay itap nyo siya dito sa violet. Tapos itong sky blue naman ay dito nyo siya itap sa dark green. At ito namang kulay green na wire galing hazard module na dinugtungan ko. Ayan, kung nakikita nyo, bali itap yan sa ground wire ng ating harness. At wag basta itap sa body ground lang, mas mabuti pa din na nakatap siya sa ground wire ng ating harness. At ayan, testing muna. Bali meron ng patayan yung kanyang dashboard, tapos patayan ng kanyang headlight. Wala na mga extra switch na nakalagay dyan. At ayan, gumagana na din yung kanyang hazard. Bali yung trigger ng kanyang hazard ay unahin muna sa right bago mag left. Bali pa right, pa left para mag-activate yung kanyang hazard. So yun lang mga bossing no, baka interested kayo dito sa ating IOTO switch tapos gusto nyo din lagyan ng hazard mga bossing, nasa yellow basket lang yan mga bossing mabibili yung dalawang product na yan. At ayan, meron na din patayan yung kanyang dashboard, pwede din gawing sa taillight yan pero depende pa din kung saan nyo siya paggagamitan. Yun lang mga bossing at ride safe po sa inyong lahat.